Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Narito tayong muli para po sa ating pong Bible study tuwing 4 po ng hapon. Hayaan niyo po na samahan niyo po ako na tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. At hayaan po natin na ipagpatuloy po natin yung sinisiris po natin ngayong week na ito. Amen po. Na ang title niya, ano ang biblical na attitude kapag yun. Kumbaga, ito po yun, no, napakahalaga po nito pag usapang attitude. Kasi ito po ay nagre-reflect sa buhay po natin, lalo-lalo na po sa ating mga Kristiyano. Amen po, napakahalaga ng attitude natin bilang Kristiyano. Kasi dito po natin makikita na minsan, ang sasabihin ng tao na Kristiyano ka pa naman. Amen po. Kaya, napakahalaga ng pag-aaral po natin ngayong hapon kasi ano ba ang sinasabi ng biblical na attitude kapag dumadaan ka sa mga bagay na ito. Amen po. At ang sabi nga po doon, yung una, di ba, balikan natin. Number 1, pinipintasan, sinisita. Number 2, number 3, inaaway. Yan po yung tinuro po ni Pastor Marvin. Na pag dumaan po o naranasan mo yung mga bagay na yan na pinipintasan ka, sinisita ka, inaaway ka, 'di ba? Ito yung bagay na kung saan hindi masarap sa pakiramdam. Ito yung tipong talagang magre-react ka. Pero ulitin ko po, ano ba yung biblical na attitude kapag dumaraan ka sa mga bagay na yan? At yung number 4 na tinuro po ni Pastor Uge kahapon, na pinag-uusapan sa likod, inaabuso, ginagamit. Amen po. At yan po yung mga bagay na yan, ito po, no, pag pinag-uusapan ka sa likod, yung inaabuso ka, ginagamit ka, ito rin yung part na, ito yung bagay na kung saan, kumbaga, masakit din sa pakiramdam ito at mahirap din to na pag ikaw ay pinag-uusapan sa likod, inaabuso ka at ginagamit ka. At ngayon, ulitin ko, napakahalaga ng attitude natin bilang isang Kristiyano. At ano ba ang biblical na attitude kapag dumaraan ka dyan? At yan po ay na-mentionan at napag-aralan natin kahapon. At no, kasi sabi nga, nakatingin sa atin ang mga tao kung paano tayo mag-react o mag-response kapag ikaw ay pinipintasan na, sinisita na, inaaway na, pinag-uusapan na sa likod, inaabuso at ginagamit. At ngayon po, pupunta po tayo po sa pang number 7. Ngayon, ano ba ang biblical na attitude kapag ikaw ay nire-reject? Ayan. Matanong ko lang po, sino po ba ang naranasan ng ma-reject dito? Amen po? Lahat tayo. Sigurado, nakaranas na ng rejection. Na-reject sa school, na-reject sa work, minsan na-reject sa tahanan, o sa mismo, minsan na-reject sa church, na-reject sa mga kaibigan, at may mga bagay na itong nung part na nire-reject ka, ito po yung part na hindi masarap sa pakiramdam. Ito po yung part na pag nire-reject ka, talagang makakaramdam ka ng parang nandun yung kung wala ka sa Panginoon, baka sabihin mo na na-reject nyo ako ngayon, balang araw, titingalain nyo rin ako. Amen? Maaring magganong kayo, pero ito po ano ba ang biblical na attitude kapag? At ang number 7, nire-reject. Sabi rito sa Pilipos, chapter 2, verse 3 to 6, basahin ko po sa inyo, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa sa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Amen? Na ito po, na pag nakakaranas po tayo ng rejection, ano ba yung biblical na attitude natin? Mababa lang. Kasi pag dumaan na na-reject ka, ito po yung part na dapat
na hindi mo ipalagay na mas magaling ka, mas marunong ka, na mas marami kang alam, na mag-iisip ka na balang araw kakailanganin niyo din ako. Hindi po. Mababa lang. Sabi niya diyan, pag ikaw ay na-reject na dapat doon sa part na to, yung attitude natin na kumbaga ano ka lang, humble lang, mababa ka lang na hindi ka papalag, hindi ka lalaban, kundi hahayaan mo lang na kung ikaw ay na-reject, hayaan mo. Ang sabi nga diyan, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba. At ang sabi niya diyan, hindi lamang sa inyong sarili, sabi niya, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Amen po. Kumbaga, sa atin po, katulad po sa akin personally, nung time na nasa paglilingkod ako, nag-worker pa ako sa Sambales, na alala ko, ay ilang beses kaming na-reject nung time na nagbabahay-bahay kami. At nung time na yon, kumbaga, hindi masakit sa pakiramdam. Kumbaga, nilalapit mo na sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon, inilalapit mo na sa kanila ang Diyos, sa kabila ng yon, hindi kanila tatanggapin, ire-reject kanila. Diba? Naranasan na po ba natin na dahil sa pagiging Kristiyano mo, minsan, nireject ka? Amen po? Na minsan, na sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, nire-reject ka. At minsan, naranasan na po ba natin na yung sa mga suggestion mo, sa mga ini-input mo sa kanila na suggestion, inireject lahat. Amen po? Paano po tayo mag-response o mag-react pag naranasan natin ang rejection bilang Kristiyano? Amen po? Ang sabi ng Biblia, ang biblical na attitude, magpakababa tayo tulad ni Kristo. Amen po? Hindi tayo magiging palaban na ipagpupumilit natin na hindi, kailangan nyo ako, hindi, kailangan ipagsiksika mo yung sarili mo, hindi po. Ito nga kagandahan sa atin sa Rema Kumbaga, nandun tayo na hindi tayo yung part na nagsasabi na ako na lang magtuturo, hindi Kumbaga, antay mo pa na ikaw yung i-assign, no po? Wala sa ating mataas, kundi kumbaga, dinesign tayo dito sa Rema na mababa lang. Amen po. Ngayon, sabi niya, paano tayo mag-response o mag-react pag nararanasan natin ang rejection bilang Kristiyano? Magre-response ka ba ng pangit? O magre-response ka ba ng maganda o mabuting pag-uugali? Amen po. Kasi nasa atin po Maaring mag-response ka ng pangit o maaring mag-response ka ng magandang pag-uugali. Amen po. At ang magandang ipakita natin yung magandang pag-uugali. Amen. Kahit nga po si Jesus Di ba po? Nakaranas po si Jesus na nireject siya mismo doon sa sarili niyang bayan. Amen po. At meron po akong basahin dito sa inyo sa Lucas, chapter 9. Tingnan niyo po ang response ng Panginoon dito. Nung time na to, dito po sa Lucas, chapter 9, and verse 51 to 55. Ayan, ang title to, hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. Sabi niya, nang nalalapit na ang panahon, iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya, humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaganda siya ng matutuluyan. Verse 53, ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Ayan, nireject. Hindi siya tinanggap. At ang sabi niya sa verse 54, nang makita ito ni na Santiago at Juan at kanilang sinabi, Panginoon, sabi niya, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Kumbaga, ito pong mga alagad ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, payag ba kayo na magpababa kami ng apoy para pugnawin ang mga taong ito na nag-reject sa atin? Tingnan niyo po ang response ng Panginoon. Verse 55, ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya,
sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Amen po. Kumbaga, hindi sa atin ang ang paghihiganti talaga eh. Kaya nga sabi po, 'di ba? Ang paghihiganti ay sa Diyos. Amen po. Ngayon, sa buhay po ng bawat isa po sa atin, napakahalaga ng tamang attitude pag tayo po ay dumaranas na nire-reject po tayo. Amen po. Okay, punta po tayo sa pang number 8. Ang pang number 8 po na pinag-aaral natin, anong biblical na attitude kapag number 8, dinadaya. Ayan. Sino na po rito yung nakaranas na nadaya siya o nalamangan siya? Sigurado po, lahat tayo naka-experience na nadaya tayo. Amen po. Ngayon, dito po sa Roma chapter 12, ano ba ang biblical na karakter kapag ikaw ay dinaya? Ayan, sa Roma chapter 12, verse 17 to 21, basahin ko po sa inyo, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon, hanggat maaari makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong magiganti. Ipaubayan ninyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ito po ang pang-8 sa pinag-aaral natin. Pag ikaw ay dinadaya, ano ba ang biblical na attitude? Ang pinakamaganda po, gantihan natin ng mabuti ang masama. Hindi yung pagka dinaya ka, ay dayaan na to. Amen po? Kumbaga, sa yung time na wala pa ako sa Panginoon, pag kami ay minsan pumupunta o dumadayo sa ibang lugar para makipaglaro ng basketball, pagka dinaya na, nagkaroon na ng dayaan sa paglalaro ng basketball, gantihan na, dayaan na to. Yan ang tao eh. Pag dinaya ka, sige, dayaan na. Pag nilamangan ka, lamangan na to. Yan ang response ng tao eh. Pero ano ba ang sinasabi ng biblical na attitude kapag tayo ay ginawaan ng masama o dinaya tayo? Ang sabi niya, dito po sa Roma chapter 12, gantihan natin ng mabuti ang masama. At ang sabi nga diyan, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Amen po. Masakit ang madaya. Masakit sa pakiramdam na madaya ka. Masakit sa pakiramdam o mabigat sa kalooban kapag ikaw ay nadaya ng kapwa mo. Amen po. Ngayon, pag naranasan natin ito, kaya ang ganda po na pinag-aaral natin, ano ba yung dapat na response natin? Pag nidinaya ka, pag ginawan ka ng masama, ang pinakamagandang gawin mo, gantihan mo ng mabuti. Amen? Kaya nga ang kasabihan ng, di ba, ang kasabihan na lagi nating naririnig, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Amen po? Kaya sabi niya, tandaan natin, Kristiyano tayo. Napakahalaga ng tamang attitude natin pag na-experience nating madaya tayo. Amen po? Ulitin ko po, tandaan natin, Kristiyano tayo. Si Kristo ay nasa atin. Napakahalaga ng tamang attitude natin pag na-experience nating madaya tayo o malamangan tayo. Amen po? Ngayon, hindi tayo pwedeng na pag dinaya ka, sige, dayaan na lang. Gagantihan ko na to, dayaan na to. Hindi ganun. Kundi tinawag tayo na gumawa ng mabuti kahit ginawan tayo ng masama. Amen po? Ngayon, meron dito story dito nung binabasa ko po ito sa Genesis. Nung time na si Laban at si Jacob ay nagkaroon ng kasunduan. At ang kasunduan nila na itong sa mga lumalaki na kasi yung pamilya ni Jacob. At nung time na yan, na nagkaroon sila ng kasunduan na yung mga puting hayop na tas yung may batik,
kay Jacob, yung puti, lahat ng puti ay kay Laban. At ngayon, ang ginawa, dinaya itong si Jacob. Ngayon, inalis ni Laban yung mga batik para mag-asawahan yung mga puti. At ngayon, ang sabi nga dyan, dinaya siya, pero si Jacob, ginawa niya pa rin ang mabuti. Inalagaan niya pa rin itong mga hayop na to na pinaalaga sa kanya ni Laban. At ngayon, may ginawa siya na isang kahoy yun na batik na para makita ng mga hayop na to. At ngayon, talagang sabi nga dito, pag pinagpala ka ng Diyos, pinagpala ka kahit dayain ka. Amen? Kumbaga, kahit dayain ka, kahit labangan ka, pag binless ka ng Diyos, binless ka. Walang makakahadlang sa blessing ng Panginoon. Amen po? Pag pinagpala ka ng Panginoon, kahit dayain ka, pinagpala ka pa rin. Amen po? Kaya napakahalaga ng tamang attitude natin kapag tayo ay naka-experience na dinaya tayo. Amen po? Okay, number 9. Number 9 po, na ano ang biblical na attitude kapag number 9, kapag ikaw ay pinagkakaisahan. Sino na po rito ang nakaranas na pinagkaisahan siya? Yung pakiramdam ba na sila lahat kampi na, ikaw na lang mag-isa? Sino ba dito yung parang pinag-initan ka, sila na, nagkampi-kampi na sila, ikaw na lang mag-isa? Pinagkaisahan ka. Amen po. Ngayon, ito yung part na masakit sa kalooban, masakit sa pakiramdam na ito yung tipong parang gusto mo na lang na umalis, gusto mo na lang mag-quit kasi pinagkakaisahan ka na. Ito yung pakiramdam na hindi maganda. Pero, ano ba ang biblical na attitude kapag ikaw ay pinagkakaisahan na? May basahin ako dito sa inyo sa 1 Peter chapter 3. Basahin ko po sa inyo. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 9. Sabi niya po diyan, sa wakas magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti, magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyo sila'y pagpalain, yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Amen po? Kaya, number 9, pag pinagkakaisahan ka, yung pinakamagandang response, yung pinakamagandang biblical, sabi na biblical na attitude, huwag ka pa rin gagawa ng paghihiganti. Ang sabi nga dyan, magtinginan kayong mabuti, magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Sabi niya, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kaya, ang biblical na karakter ay mababa lang. Pinagkaisahan tayo, nagkaisahan ka, pinakamaganda na mababa ka lang. Hayaan mo lang na ang Diyos baalang maghiganti. Ang Diyos ang bahala na sumuporta sa'yo. Kung alam mong nasa tama ka, kung alam mong wala ka namang ginagawang mali, kung alam mo ang tamang ginagawa mo, hindi mo na kailangan pang ipagpumilit na ipaglaban pa. Amen po? At ngayon, napakahalaga na pagka yung mahalaga at tamang attitude, humble lang, mababa lang, huwag kang lalaban, peacemaker dapat tayo. Amen po? Peacemaker. Hindi tayo ang magkukos ng away, kundi tayo ang magkukos ng kapayapaan dahil tinawag tayo ng Panginoon sa bagay na ito na dapat maging tayo ay peacemaker. Laging mabuti ang iganti natin. Amen po? Ngayon, may ano ko sa inyo bago ko po i-close. Ito kasi, nagbabasa ako sa part ng Genesis. Nabasa ko itong part ng kay Jose. Amen po? Ngayon, ano ba ang ginawa kay Jose? Di ba dito po sa Genesis chapter 37, di ba? Ano ba ang ginawa kay Jose? Ngayon,
pinagkaisahan, di ba po? Pinagkaisahan siya ng magkakapatid. Ano pa ang ginawa po sa kanya? Verse 18, di ba, ng chapter 37 ng Genesis, pinagkaisahan patayin. Tapos, hinulog sa tuyong balon. Ipinagbili sa mga, hindi pa sila nakontento na pinagkaisahan patayin, na nagbago sila ng isip, ihulog na lang sa tuyong balon. At ngayon, naisipan nila, ipagbili na lang sa mga Ismailita. Tapos, yung time na si Jose ay doon na sa Ismailita, sa Egypt, nabilanggo dahil sa pinagbintangan. Pero tingnan nyo po 'di ba? Nung time na yon, nabilanggo siya. After niyang mabilanggo, promotion na, naging gobernador siya ng buong Egypt. Ngayon, ito po dito po sa verse 45, ang ganda ng attitude ni Jose. Ang ganda. Kasi nung time na nasa taas na siya, nung time na siya, nasa posisyon na siya, nung time na siya na ang gobernador doon sa Egypt at nagkaroon ng taggutom, at yung mga nagkaisa sa kanya, yung mga taong gumawa sa kanya ng mali, yung mga taong gumawa sa kanya ng hindi maganda, yung mga taong pinagkaisahan siya, may chance na siyang gantihan May chance na siya na gawa ng mali, na labanan ito, may chance na siya na magantihan ng masama, yung ginawa sa kanyang masama. Pero ang ganda po ng iginanti ni Jose. Dito po sa Genesis chapter 45 verse 5, ang pinakita ni Jose, yung good attitude. Yung good attitude na pinakita niya doon sa mga kapatid niya, na kahit kaisahan siyang patayin, hinulog sa tuyong balon, binenta sa Ismailita, hindi naging maganda ang karanasan ni Jose nung time na nabilanggo siya. At nung time na siya inangat na ng Panginoon, pwede na siyang gumanti sa mga kapatid niya. Pero ang ginawa niya, hindi pangit, kundi good attitude ang pinakita ni Jose. Pwede niya nang bawian Pwede niya nang gawa ng masama yung gumawa sa kanya ng masama. Pero lagi nating tandaan, gawan natin ng mabuti ang gumawa sa atin ng masama. Sabi doon sa Genesis chapter 45 verse 5, basahin ko po sa inyo. Alam naman po natin siguro yung kwento po nito. Amen po. Ang sabi ni Jose sa verse 5, start tayo sa verse 4. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egipto. Verse 5, ngunit wag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Ang ganda po ng binitawang word ni Jose, no? Pwede niyang sabihin bakit ninyo ako binenta? Bakit ninyo ako pinagsamantalang pinagkaisang patayin? Bakit ninyo ginawa ako ng masama? Pero sinabi ni Jose, ngunit wag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Wag ninyong sisihin ang inyong sarili. Ang ganda po ng sinasabi ni Jose, wag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Wag ninyong sisihin wag ninyong sisihin ang sarili niyo sa ginawa ninyong masama sa akin. Sabi ni Jose, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ganun po ang biblical na attitude na tinuturo po sa atin. Kaya napakahalaga na ano ba ang biblical na attitude kapag tayo ay nire-reject, dinadaya, at pinagkakaisahan. Papasok pa rin tayo na gawan mo ng mabuti ang gumawa sa iyo ng masama. Lagi nating tatandaan, ang kalaban natin, hindi tao. Ang kalaban natin, ang mga espiritu na nasa likod ng tao na yun. Amen po? Kaya lagi nating tatandaan, gawan natin ng mabuti. May last verse po akong basahin sa inyo. Dito po sa Galatia chapter 6.
verse 9. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen po. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Lalo-lalo na, sabi niya, sa ating kapwa at lalo-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen po. Kaya ang buhay natin ay nakadesign sa paggawa ng mabuti bilang isang mga anak ng Diyos. Amen po. Hindi tayo dinesign ng Panginoon na gumawa ng masama, kundi dinesign tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti sa ating kapwa at lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa Panginoon. Amen po. Ayun lang po ang nais ko pong i-share sa inyo. Sana po may nakuha po tayo na ano ba ang biblical na attitude pag tayo po ay dumaranas sa mga bagay na ito. Amen po. Tayo po ay manalangin sa hapong ito. Aming Ama, aming Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay na itinuturo niyo po sa amin. Lord, bigyan mo kami ng lakas, ng courage, sa time na kami ay makakaranas ng rejection, kami makakaranas ng dinadaya kami ay makaranas ng pinagkakaisahan kami. Paalala mo sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita. Nagawan namin ng mabuti ang gumagawa sa amin ng masama. At huwag kaming papadaig, Panginoon, sa anumang masama, kundi daigin namin ng mabuti ang masama. Paalala mo sa amin, Panginoon, na ang kalaban namin hindi tao. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa buhay ng mga anak mo, Panginoon, ikaw ang patuloy na maitaas, mag-glorify sa buhay ng bawat isa po sa amin. At hayaan mo, Panginoon, sa mga bagay na itinuturo mo sa amin, Panginoon, ito, Lord, ay magamit namin sa pang-araw-araw na buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa hapong ito, sa bawat nakikinig. Sa hapong ito, Lord, i-bless mo ang buhay ng bawat isa. Ingatan mo ang buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, O Diyos. Maingat namin binabalik sa iyong pinakamataas na papuri, pinakamataas sa pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless po.